guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kamusta nga ba yung mga domestic helper dito ngayon sa Hong Kong ngayong summer? So, malala, paswertihan. Swerte ako dito sa kwarto ko, and sa kwarto ko merong aircon. Pero sa ibang mga domestic helper, yung ibang room nila is parang kabaong. So, meron akong magpapatunay ako na merong ganong tawag nito, room. And ito is si Manilyn. Nakasama ko na siya isang beses nung nag-hike ako. Tapos, ngayon, nanonood din yan siya ng channel ko, si Manilyn. Mega love shout out. So, siya yung nagsabi sa akin na yung kwarto niya is hati-hati sila sa kwarto. Isang kwarto, tapos merong kama doon na double deck. Tapos, nandun natulog yung tomboy na kapatid nung amo niya, and then yung anak ng amo niya doon natutulog. Ngayon, sa kwarto na yun, nandun din yung parang box niya, na nandun siya natutulog. So, mahirap talaga daw siya gumalaw. And sabi niya nga sa akin, hindi niya pwedeng dalhin yung pagkain namin nung nag-hike kami pag uwi. Kasi nga daw, hindi siya makakakain sa kwarto. Kasi nga, parang tabahong style talaga siya, ganun, nandun siya sa loob. And yung ganun guys na kwarto is mahirap yun, kasi mainit, and then, parang wala kang nakikita, parang ang sikip-sikip, pero sanayan lang siguro yan, parang ang sikip-sikip na hindi mo maintindihan, kasi ako nung bago ako dito sa taas, feeling ko talaga mamamatay ako nung unang araw ko, mamamatay talaga ako as in, nagising ako ng hating gabi. Umuwi sila galing kasi sa pagdating ko, sabi ng amo ko, alis siya kasi nga magdi-dinner sila doon sa Matanda. So, umuwi sila alas 10 na ng gabi. Ngayon, ako is natulog. Nagising ako ngayon na hindi ako makahinga. Hindi ko maintindihan. Parang wala talagang hangin na pumapasok kasi nung time na yon always sinasarado to. Hindi ko pa alam na yung bintana dito ganun-ganun. So, nakasarado siya. And buti nga, yung pinto ko nung time na yun, hindi pa ako marunong magsara. So, awang yung pinto ko, hindi ganito na saradong-sarado. So, nung time na yun, merong gantong siwang kasi nga, hindi ko nasara kasi mahirap siya isara nung una, hindi pa ako marunong. So, pinabayaan ko. And nung time na yun, may pumapasok pa na hangin sa loob ng ng kwarto ko. So, nagising talaga ako na hindi ako makahinga. So, ang ginawa ko, hinubad ko yung damit ko, tapos ginanon-ganon ko. Ayan, pinaikot-ikot ko. Alam nyo guys, 1 linggo ako mahigit na ganun. Minsan nagigising ako, may damit pa ako pagtulog. Pagising ko, wala na akong damit. Hinuhubad ko na pala sa gabi. Ginagawa kong pamaypay, pinapaikot-ikot ko siya. So, ganun yung feeling ko nung una na hindi ko pa alam na yung aircon is, tinuruan ako ng amo ko, binigyan ako ng remote, pero pinatay niya pala sa pinaka main switch yung aircon. Kaya kahit anong pindot ko ng remote na i-on yung aircon, hindi ma-on. Tapos, may isang beses na nagising ako alas 2 ng madaling araw. So, sobrang init talaga kasi dumating ako dito noong June and yung time na yun hindi umuulan. Mainit talaga malala. So, nagising ako alas 2. Nanood ako ng video kung paano i-on yung aircon kahit na walang remote, paano ganto-ganto. Pinanood ko hanggang sa napikon ako kasi nga hindi ko mahanap. Sinipa ako tong aircon. Sobrang gigil ko talaga. So, isang araw yun nga, pagising ko, and then likas kasi sa akin na mag-pray pagkatapos magising. So, maaga pa ako nun, mabait pa ako nun eh. So, maaga ako nagising and syempre, happy ako. Parang thankful ako kasi natapos ko yung buong araw kahapon. So, naka 10 days na ako, ganyan. So, pagising ko, nakita ko merong umiilaw na switch doon sa gilid. So, sabi ko, ano kaya to? Tapos, nung pinindot ko, tumunog yung aircon. Parang maiiyak ako sa sobrang tuwa na magagamit ko na siya. So, doon nagsimula na nagagana na yung aircon ko. And then, yung ibang mga katulong is katulad nung kwarto ng Indonesian helper ng parents ng amo ko. Yung kwarto niya is ganito din. Pero ano siya, double deck na higaan. Pero guys, wala kulob as in. Kasi wala siyang bintana. And hindi niya rin mabuksan-buksan yung maliit niya na bintana sa gilid kasi dugyot nga siya. Nakita ko siya isang beses na kumain siya ng apple kasi patago siya kumakain doon. Tinatapo niya doon sa may bintana kasi yung bintana na yun is nasa 3rd floor lang kasi sila, parang harang-harang. So, pwede niyang tapunan doon kasi parang
hindi, lumang building siya. So, pwede niyang tapunan. So, nai-stack yung tinatapon niya doon kasi hindi nahuhulog doon sa pinakababa talaga. So, sabi ko sa kanya, buksan mo yung ano mo. Sabi ko sa kanya nung una, buksan mo yung bintana mong maliit. Ganito lang kaliit, oh. Sabi niya, hindi pwede kasi merong daga daw dyan and mabaho daw. Nakita ko siya ngayon, siya pala nagtatapon kaya mabaho. Ayan. So, wala siyang exhaust fan, wala lahat. Electric fan lang meron siya. And, mainit yun. Kasi, ano talaga, parang feeling ko, wala kang makikita. Madilim yung kwarto niya kahit umaga, tanghali, o kung ano. Madilim talaga. Hindi katulad sa akin dito, maliwanag to eh. Buksan ko lang yung bintana. Ayan. So, buksan ko lang yung, kortina, maliwanag na, and parang mas aliwalas dito tignan sa akin, kahit sabihin mong nasa taas ako nakahiga. And then, yung ibang katulong naman is, wala sila, sa kusina lang sila minsan, o kaya ginagawan sila ng maliit lang na space na sakto lang silang makahiga sa loob. Mas malala yun. Akin dito makakagalaw pa ako, ayan, nakakaupo pa ako, pero yung iba talaga, wala na talaga. Yung sa kaibigan ko naman, double deck din yung kanya, and may aircon din siya. Pero guys, yung mga sure kayo na para sure kayo, magdala na kayo pag sa Pinas pa kayo, magdala kayo nung china-charge, yung pinipindot, naalala nyo, meron yan sa Miniso, ayan, or kaya sa, nakalimutan ko na yung isang brand ng SM, Surplus. Meron yan sa Surplus and meron yan sa Miniso. Yung parang 199 ata yan, or 199 yung electric fan na maliit. At least yun, kahit papano, kung hindi nyo alam kung ano yung magiging kapalaran nyo dito pagdating, hindi nyo alam kung meron kayong aircon. Kasi konti lang, bilang lang yung mga katulong na may aircon dito sa Hong Kong. Mostly is electric fan yung pinapagamit, mostly wala. And ako, hindi sana to ipapagamit sa akin kung hindi ko lang na-discover kung paano siya buksan. Kasi pinatayan ng amo ko sadya. And then, nung time na yun na nagalit ako sa kanya, kasi nga alas 12 na hindi niya pa ako pinatulog, hindi niya pa ako pinatapos ng gawain ko kasi nga galit din siya sa akin kasi nakita ko siyang nakahubad. So pagpasok ko dito sa kwarto, binagsak ko yung pinto, and then umakyat ako sa taas agad. Alam mo yung galit talaga ako, naghahanap ako ng away nung time na yun. Pagkagalit ako, galit din talaga ako. So ginawa ko, dati kapag tinatago-tago ko pa yan sa kanila kapag ino-on ko yung aircon. Alam mo yung mag-a-alarm ako ng alauna ng madaling araw, tsaka ko i-on ngayon yung aircon para hindi nila alam. Kasi tumutunog siya, gumaganon siya kapag i-on mo. Pero nung time na yun, so sobrang galit ko talaga sa kanya. And konting, pag nagreklamo siya sa akin nung time na yun, kapag sinabihan niya ako or basta sinita niya ako na inon ko yung aircon, away talaga kami kasi yun yung hinahanap ko nung time na yun. So nandito na siya sa labas ng pinto ko, sabi ko sa kanya bago ako pumasok, meron ka pang iutos, pero maiyak-iyak. Yung konti na lang, pag may inutos pa siya nung time na yun, sasabog na ako kasi tinitiis ko lang yung iyak ko nung time na yun, so sobrang galit ko sa kanya. Sabi ko talaga sa kanya, alas 12 na yun, tapos na ako maligo. Sabi ko, meron ka pang iutos sa akin? Ginanon ko talaga siya, sobrang galit ko. Tapos hindi ako tumatawa, tapos normal talaga yung mukha ko. Sabi ko, meron ka pang iutos sa akin? Sabi ko gano'n. Sabi niya, wala na, sige, matulog ka na. Kapal ng mukha. Malala ko talaga, nainis pa din ako. Tapos ayun, binagsak ko tong pinto. Tapos, wala akong ginawa dito sa baba, wala akong ginawa. Basta, diretso akyat ako agad dito sa kwarto ko sa taas. Inon ko kaagad yung aircon. Tapos, ayun, nagsimula na akong umiyak. Nagkwento ako sa kapatid kong babae. Tingnan mo, kaya ayoko talaga na nakipag-away or kasi fresh pa din sa utak ko kung ano yung nangyayari. Tingnan mo, maiyak-iyak ako. Kasi nung time na yun, grabe talaga yung iyak ko. Alam mo yung nagkukwento ako sa kapatid ko nung time na yun na nangyari. Tapos galit na galit ako. Nung nasa CR ako nung time na yun, umiyak din ako dun. Sa sobrang galit din. Kasi nga, hindi ako ganito hindi ako to. Every time na merong ginagawa sa akin masama, hindi ako nananahimik. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ako to, lumalaban ako Sabi ko, tapos pagdating dito, biglang kawawa ako. Parang, ang kawawa ako. Tapos, ayun, napaiyak ako. Tapos, nung nagsumbong ako dito sa kapatid ko nung tapos naririnig siguro ng amo ko. Basta naggalit ako talaga sa kanya. Tapos, pagka umaga, yung mukha ko, hindi talaga ako namamansin sa kanya. Pag uwi na nung tanghali, hindi rin. Hindi ko siya pinansin. Tapos, hindi ako nakikipag-usap. Wala, nagagawa lang ako ng trabaho ko. Tapos, yung mukha ko, kasi, mapapansin mo kapag simangot talaga ako. So, nakasimangot lang ako.
mga ilang araw pa yun, kaya iniiwasan ng amo ko na magalit din ako kasi nga hindi nawawala agad yung galit ko. Sinabi ko na yan sa kanya. Sabi ko, buti ikaw ma'am, pagka nagalit ka, maya-maya tumatawa ka na kaagad, okay ka na agad. Ako hindi kasi ganun eh. Hindi ko nakakalimutan yung ginagawa. Ilang araw pa yan. Kahit nung nakipag-away ako sa bata na inano ko sila, pinrangka ko sila na kapag hindi pa tumigil yung ugali ng anak nila, uuwi na ako sa Pinas. Sinabi ko talagang ganun. Tapos sabi nila, kakausapin daw nila yung bata. Napansin nila na ilang araw akong ilag sa bata. Hindi ako nakipaglaro. Alam mo yung kung ano yung tinatanong ng bata, yun lang yung sinasagot ko. Tapos nung Chinese New Year na nag-away din kami ng bata, hindi ko talaga kinausap yung bata. Kasi buti ka mo, nung time na yun, nag-away kami ngayon, kinabukasan, Chinese New Year na, so 4 na araw ko siyang hindi makita. Pero kahit makita ko siya, hindi ko siya pinapansin kahit na napansin yun ng amo ko. Hindi ko naman obligasyon kasi nga day off ko naman. So, kinakausap niya ako, sinusundan niya ako sa CR. Sabi ko sa kanya, saglit lang, iihi lang ako. Tapos hindi na ako lumalabas. O kaya, basta umiiwas ako, tapos sinasarado ko kaagad yung pinto. Dati nakikipaglaro pa ako sa kanya. Tapos hindi na ako. Anong nakaraan pala, nasugatan yung amo kong lalaki sa sa paa. So ngayon, kailangan ng bandage or band-aid. And then, siya kasi yung bata, kiniklaim niya sarili niya na siya yung may-ari ng band-aid. Ngayon, tinanong niya yung papa niya, patingin ng sugat mo. So, pinakita ngayon ng papa yung sugat. Ngayon, may band-aid na. Ay, grabe ang galit ng bata. Sobrang gigil niya. Umiyak talaga siya. Tapos nagalit siya. Tagal-tagal nila nag-usap. Pinapakain ko pa siya nung time na nagalit siya. Tapos, yun, dumating na yung mama niya. Yan, umiiyak siya. Nakikipag-argumento siya. Pagkatapos ko mag-serve sa kanila, nagpaalam ako na mag-shower. Tapos, pagbalik ko, grabe na yung iyak niya. Tapos, pagbalik ko, sinalubong niya ako. Tapos, nakaganon na siya sa akin. Yung bigla na siyang nakaganon na siya ba? Parang na siyang alimango. So, bigla na siyang gaganon. Tapos, ginanon ko siya. Kasi nga, gaganon na siya sa, tapos sinawakan ko yung dalawang kamay niya. Nagulat din ako sa reaction ko nung time na yun. Mabilis din kasi tong kamay ko. Kasi kapag, pababayaan ko yun eh. Pero nung time na yun, biglang naganon ko talaga siya ng dalawang kamay ko. And yung amo kong babae, hindi niya ginaganyan yung bata. Kasi nga, hindi niya pinapabayaan niya lang nasaktan siya. Pero nung time na yun, sabi ko sa bata, ginanon ko yung bata. Tapos ginanon ko yung kamay niya. Tapos umalis ako. Tapos sinigawan siya ng amo kong lalaki. Sabi sa kanya, bakit mo dinadamay si Jenny? Hindi naman siya yung may kasalanan sa'yo. Ginanon siya. Tapos diretso lang ako sa kusina. Kumain ako doon. So, napansin din ng amo ko na mabilis nga din yung kamay ko. Buti nga na nakokontrol ko na ngayon eh. Kung hindi, kagis yung ulo ng bata na yan kapag may mga nakakakita nga sa amin na subscribers, sabi nila kasi sinusundo ko yung bata doon. Sabi nila, pareho daw kami ng ugali ng bata. Kung gaano ako kadaldal, plus din yung kadaldal yung bata. Nagmana na sa akin. Yung mama hindi ganun kadaldal, pero pag kaming dalawa ng bata magkasama, malala talaga yung usapan namin. Kaya paus ako parati. Ayan. So, ayun lang guys. Bago kayo pumunta dito, magdala kayo ng electric fan na maliit kasi hindi nyo sure kung ano yung dadatnan nyo dito. At least, meron kayo kahit papano. Kahit yung mukha nyo lang yung malagyan ng hangin kasi nga sobrang init ngayon dito sa Hong Kong. And yung mga magfa-flight, yung mga damit na dalhin nyo is yung manipis. Ayan, mga manipis. Pero pag winter naman, dapat alam nyo kung kailan magwi-winter. Magwi-winter November. So, pag November naman kayo mag-flight, makakapal na yung dalhin nyo kasi hindi rin biro yung winter dito. Pero ngayon na mainit, mga maninipis muna yung dalhin nyo. Makakabili naman kayo dito ng makakapal na damit. Basta kapag dumating kayo dito and summer lang, pang summer lang yung dalhin yung maninipis lang. And kapag winter, mabilis na lang yan, madali na lang yan. Merong tag 10 dito na damit ng pang winter. Lalo kapag nagpunta kayo ng Shamshui po dito sa lugar namin ngayon, mura dito. Mga damit ko nga lang yan 10 lang yan. Papakita ko sa inyo. Gusto nyo? Haba na tong oras ko. Wait! Yung damit na parati kong sinusuot, 10 lang yan guys. And then, eto, di ba uso to ngayon, yung 6 packet ba yan, yung meron dito, tapos malaki yung sa baba. 10 lang to, sa pera natin 70 pesos. Nasuot ko to, mukha siyang mamahalin tignan, di ba? And then may isa pa akong damit na parati kong sinusuot na yung parang
yung dede ko. Crop top siya na gantong kulay. Then, 10 lang yun. Marami akong nabibili na 10 lang. Kaya huwag kayong mag-alala pag pumunta kayo dito ng summer and puro summer yung dadalhin nyo. Kasi pagdating ng winter, pag nandito na kayo, you can just PM me. And sabay-sabay tayong mag-ukay-ukay dyan sa may Shamshoy po. Dito lang sa amin. Kaya, sabihan nyo lang ako, hindi naman ako always lumalabas. So, mag-ukay-ukay tayo. Mga kaibigan ko, na willing na din yan ka-ukay-ukay dahil din sa ano. Ay, ito pa. Itong short na to. Ayan. Pwede to sa lalaki, pero gusto ko tong suotin pag nagtatrabaho ako pag wala yung amo ko. 10 lang din to. Ayan, sa pera natin, 70 pesos. So, marami akong nabili. Kaso, wala ng oras. Ay, ito. 10 lang din to. Ayan. So, marami na akong nabili dito na 10. Ito din. 10 siya. Ito, partner siya dapat doon. Pero hindi pala siya maganda. Kaya pinangbahay ko na. Marami akong tig 10. Yung mga pantalon ko na iba, 10 lang yan. Yung kaibigan ko nakakuha ng pantalon ang ganda-ganda, 10 lang din. Malaki pa siya ha. Large yung size niya ata. Swerte niya doon. Kaya walang problema sa damit dito, makakabili ka. Ayan. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.